Pangalawang semestre, opisyal na nagsimula. Enrollment patuloy na isasagawa. UEP makakatanggap ng dagdag budget para sa 2025. Capital outlay dumoble. UKTUD TC hindi naging merry ang Christmas. Pagsubok sa modernisasyon patuloy na inaharap. Diocese of Catarman ipinagdiwang ang pagtalaga sa ikatlong obispo. Shearline nagdulot ng malawakang pagbaha sa Northern Samar. At Frencha May Cumpio dininig ng Tacloban Court sa unang pagkakataon. Magandang gabi, UEP. Ako si Kairos Babon. At ako naman si John Rupert Doroga mula sa The Pillar. Maghahatid ng mga kritikal na balita mula sa loob at labas ng ating universidad. Silipin at alamin ang mga kaganapan, tagumpay at mahalagang balita sa buwang ito. Ngayon ay Biyernes, 31 ng Enero taong kasalukuyan. Ito ang The Pillar Post. Sa pagbubukas ng klase para sa ikalawang semestre sa University of Eastern Philippines, alamin natin kung paano naghanda ang mga mag-aaral para sa kanilang pagbabalik eskwela. Para sa mga detalye, narito si Gary Espinola. Alinsunod sa academic calendar taong 2024 to 2025, nagsimula ang ikalawang semestre sa University of Eastern Philippines ngayong January 20, 2025. Bagamat hindi paganap na nakapagsagawa ng klase. Ito ay upang magbigay daan sa patuloy na enrollment sa universidad. Gayunpaman, puspusan ang naging paghahanda ng mga returnees at new enrollees bago pa man magsimula ang pasukan. Baon nila ang kani-kanilang pangarap sa kabila ng mga bagong pagsubok na kanilang haharapin hanggang sa pagwakas nitong pang-akademikong taon. During the holidays, I really took the time to rest and prepare myself sa second semester. So, nag-me time po talaga and rest lang talaga. Yun po yung paghahanda ko ngayong second semester. Actually, waray po ako paghahanda na ginhimo kay tuloy-tuloy ang amon academics, especially lectures and duties. For my inspiration this semester, since third year na and quite possibly magpo-fourth year na, it's my parang inspiration na work harder para maka-fourth year and graduate. Do my best since my parents are doing their best as well para matugunan yung mga needs ko. And since nursing is hard, so I really want to make it and na makagraduate. So, ang pinakauna po na inspiration and motivation yan na semester na para magpatuloy is naman po copying, which is still pending pa and nadidelay. Sa pagbubukas muli ng pasukan para sa ikalawang semestre, naway maging matagumpay ang bawat Filipian sa mga pagsubok na kanilang kakaharap. Mahirap pa ng daan patungo sa ating mga pangarap ay panatilihin nating matatag ang ating loob at patuloy na ipaglaban ang ating kinabukasan. Ako, si Gary Espinola, nagbabalita para sa The Pillar Post. Makakatanggap ng 73.9 milyong pisong dagdag sa budget ngayong taon ang University of Eastern Philippines. Alinsunod yan sa General Appropriations Act o GAA na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong December 30, 2024 at inilabas itong January 3, 2025. Isa ring pagbabago ay ang pagdoble ng capital outlay o ang pondong ilalaan para sa pagsasaayos ng universidad. Mula 30 milyon noong 2024, umabot ito sa 69.9 milyon ngayong taon. Ang dagdag na pondong ito ay ilalaan sa pagsasaayos ng covered walk, summer studies, College of Science Laboratory Extensions at Business Administration Building at iba pang long-term investments na magpapabuti sa kalidad ng serbisyo ng universidad. Hindi naging merry ang Christmas ng mga miyembro ng UKTUD TC dahil sa hamon sa kanilang kita, dulot ng patuloy na operasyon ng St. Christopher Transport Cooperative. Narito si Aldrin Haduka para sa buong ulat. Kakulangan sa kita ang patuloy pa ring hinaing ng mga miyembro ng UKTUD TC, epekto ng patuloy na pag-arangkada ng mga minibuses ng St. Christopher Transport Service Cooperative. Dahil dito, ang nakaraang Christmas ng nasabing grupo ay hindi naging merry. Yan magyapon dito sa kuan, linauli gapon sa pamilya. Pero dito lang na, diri para sa dati ang pambiyayan,
nga talaga mabubuhi namo na among pamilya. Saya na makore. Makore namon kung ano na namon kuan sa namong panginanglan sa namong pamilya. Kahit sugan sila ako pinagkaiba. Iniya na nga Christmas party namon, nag-windibring kami, bali, nanhing kamot na lang kami nga may dara sa amo. Katerero ko siton nga okasyon. Ay dati talaga may budget siton an asosasyon namon ng Christmas party. Tungod sini nga crisis ang biyahe, nagkuha na lang mo chairman nga mag-windibring na lang. Ay makorigod ang biyahe. Marami pa rin ang agam-agam ng mga tricycle drivers ng Yucatán TC dahil sa patuloy na operasyon ng St. Christopher sa mga rutang dati ay sa kanila lamang. Hiling nila sa kinauukulan, ito ay bigyang linaw at aksyonan. Huwag naman sana paabutin sa sitwasyong ni Singkong Duling ay hindi sila makapag-uwi sa kanilang pamilya. Ako si Aldrin Haduka, nagbabalita para sa The Pillar Post. Susunod, Diocese of Catarman, ipinagdiwang ang pagtalaga sa ikatlong obispo. Shearline nagdulot ng malawakang pagbaha sa Northern Samar. At French May Cumpio, dininig ng Tacloban Court sa unang pagkakataon. Lahat ng yan sa pagbabalik ng The Pillar Post. Sa bawat eleksyon, lalo na ngayong 2025, mahalaga ang bawat boto. Sa panahon ng pagbabago at hamon, ang responsibilidad ng kabataan, kabilang na tayong Europeans, ay ang suriin ng mabuti ang bawat kandidatong nais mamuno. Dahil ang kinabukasan ng ating bayan ay nakasalalay sa ating desisyon. Sa pagpili ng kandidato, huwag tayong papadala sa kasikatan o sa kanilang mga campaign slogans. Dapat nating tanungin, ano ang katangian ng isang leader na karapat-dapat sa ating boto? Narito ang tatlong mahalagang bagay na dapat nating suriin. Una, may integridad ba sila? Ang integridad ay hindi nabibili at hindi nadadaan sa gimmick. Dapat nating tanungin, tapat ba ang kandidatong ito sa kanilang mga gawain? May history ba sila ng korupsyon o anomalya? Suriin natin ang kanilang mga desisyon. Nakapagsulong ba sila ng mga batas o proyektong tunay na nakinapang ang mga tao? Tayo rin ay dapat maging mapanuri kung ang isang kandidato ay puro kasinungalingan o pandaraya ang track record. Pangalawa, may kakayahan ba sila? Hindi sapat ang pagiging magaling magsalita o mapanlin lang sa social media. Kailangan may sapat na kakayahan ng isang leader upang harapin ang mga totoong isyu ng lipunan. Suriin ang kanilang mga nagawa. Nakasulong ba sila ng makabuluhang pagbabago sa kanilang nasasakupan? Marunong ba sila magdesisyon sa panahon ng krisis tulad ng kalamidad, pandemya, suliraning pang-ekonomiya o mga suliraning pang-seguridad? Ang isang leader na walang tamang kaalaman at karanasan ay parang barkong walang kapitan. Maaaring magdulot ng mas malaking problema kaysa solusyon. At panghuli, may plano ba sila para sa kinabukasan ng bansa? Ang leader na tunay na karapat-dapat ay may malinaw na direksyon. Hindi sapat ang mga slogan tulad ng pagbabago kung walang konkretong plano para sa kinabukasan. Tanungin natin, ano ang plano nila para sa edukasyon? Magiging abot kamay ba ang dekalidad na pag-aaral para sa lahat? Paano nila balak tugunan ang problema sa trabaho, kahirapan, at kalikasan? May detalyado bang solusyon o puro general statement lamang? Ang leader na may pananaw ay may layunin na makatao, makakalikasan, at maka-Pilipino. Mga Europeans, ang ating boto ay hindi lamang para sa ngayon, kundi para rin sa ating hinaharap. Bilang kabataan, meron tayong responsibilidad na maging mapanuri, matalino, at makabayan sa ating pagpili. Piliin natin ang leader na may integridad, kakayahan, at plano para sa ating bayan. Isang paalala mula sa The Pillar. At tayo'y nagbabalik. Isang makasasayang pangyayari para sa Diocese of Catarman ang pag-ordina sa ikatlong obispo nito na ipinagdiwang ng buong probinsya. Para sa balitang yan, nakatutok si Nel Jana Malooy. Isang makasaysay na taimtim na bagong simula para sa Diocese of Catarman matapos ordinahan ang pangatlong obispo na si Most Reverend Noli Camille Bupo noong January 15, 2025 sa Katedral ng Our Lady of the Annunciation. Si Most Reverend Noli Camille Bupo ay 63 gulang na tubong bagang Davao Oriental.
Ang kanyang serbisyo sa simbahan ay nagsimula noong Marso 1993 bilang pari ng Diocese ng Antipolo. Bandang 2:30 ng hapon, isang civic reception ang ginanap sa labas ng Cathedral Church na dinaluhan ng mahigit 100 pari kasama sina Reverend Monsignor Gaspar D. Balerete, Honorable Francisco Aurelio Rosales III, at Honorable Harris Christopher M. Onchuan, kung saan opisyal na tinanggap ng probinsya ng Catarman ang bagong obispo. Sa seremonya, isinagawa ang pagpasa ng simbolikong susi mula sa municipal mayor sa bagong obispo. Ito ay sumisimbolo sa pagpasa ng serbisyo, pananampalataya, kawanggawa, pag-asa at pagmamahal na magbubuklod sa simbahan at estado. Sinundan ito ng aktual na ordinasyon kung saan ang pari ay magiging obispo ng simbahang Katolika. Ito ay dinaluhan ng mga klero, laiko at mga bisita mula sa buong dioceses at pinangunahan ni Most Reverend John F. Du, Arsobispo ng Palo, Leyte, ang seremonya. Nakiisa rin bilang diplomatic representative of the Holy See si Most Reverend Charles John Brown sa formal na seremonya ng bagong obispo. Sa kanyang sermon, sumalamin ang misyon ng Holy See na suportahan at paigtingin ang pamumuno sa simbahan. Iminungkahi rin niya na isa puso ng mga Katoliko ang presensya ng Panginoon ng may pagtitiwala at lakas ng loob. Ang ganap na selebrasyon ay puno ng pagpapatibay sa halaga ng misyon para sa simbahan. At sa katauhan ni Catarman Bishop Noni Camingi Buko, tinanggap siya ng diocese upang ipagpatuloy ang misyon ng simbahang Katolika. Ako si Naljana Maluoy, nagbabalita para sa The Pillar. Tuloy-tuloy na pag-ulan sanhi ng shearline ang nagdulot ng malawakang pagbaha sa Northern Samar mula Disyembre hanggang Enero na nagdulot ng matinding epekto sa ilang bayan sa probinsya. Ang shearline o ang pagsasalubong ng malamig at mainit na hangin ang pangunahing sanhi ng walang tigil na pag-ulan. Sa ulat noong 10 ng Enero, umabot na sa bewang ang baha sa mga bayan ng Catarman, Lapinig, Mondragon, Katubig, Lawang, San Roque, Rosario at Bobon. Dahil dito, idineklara ng local government units ang suspensyon ng klase at trabaho sa mga apektadong lugar, kabilang ang Lope de Vega, Katubig at Catarman. Ayon din sa kanilang tala, mahigit 1,248 na pamilya o katumbas ng 4,837 na individual ang inilikas sa mas ligtas na lugar bilang bahagi ng preemptive evacuation efforts. Sa maagap na pagtugon ng mga otoridad, walang naitalang casualty o nasugatan sa kabila ng matinding epekto ng pagbaha. Patuloy namang minomonitor ng provincial government simula noong huling bahagi ng Disyembre hanggang Enero ang lagay ng panahon, pati na rin ang antas ng tubig sa mga ilog at mabababang lugar. Samantala, pinayuhan ang mga residente na manatiling alerto at makipagtulungan sa mga otoridad upang matiyak ang kaligtasan sa panahon ng sakuna. Iba't ibang parata ngayon ang kinakaharap ng isang community journalist na si Frenchie May Cumpio na hanggang sa ngayon ay nasa proseso pa rin ng paglilitis. Upang ibigay ang buong ulat, narito si Carlo Malabon. Noong 11 ng Nobyembre 2024, matapos ang halos 4 na taong pagkakakulong, unang humarap si Frenchie May Cumpio sa Tacloban Regional Trial Court Branch 45 upang ihayaga ang buong katotohanan. Si Frenchie May ay nagsilbing community journalist at executive director ng Eastern Vista, isang alternative media organization sa Tacloban. Bago ito, naging editor-in-chief siya sa UP Vista, opisyal na pahayagan ng UP Tacloban, kung saan kumuha siya ng kursong BS Biology. Sa halip na tapusin ang kanyang 4 na taong programa, mas pinili niyang ilaan ang kanyang oras at kakayahan sa pagbabalita tungkol sa mga suliranin ng mga mamamayan sa Region 8. Noong 7 ng Pebrero 2020, sinalakay ng mga otoridad ang staff house ng Eastern Vista sa Tacloban City, kung saan naaresto si Frenchie May Cumpio. Kinasuhan siya ng illegal possession of firearms and explosives na mariin niyang itinanggi at itinuturing na gawa-gawa lamang. Bago ang kanyang pag-aresto, nakatanggap si Cumpio ng mga banta at red tagging dahil sa kanyang kritikal na pagbabalita tungkol sa mga paglabag sa karapatang pantao sa rehiyon. Noong 23 ng Enero 2024, dumating sa Pilipinas si Irene Khan, ang United Nations Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression upang pagtuunan ang mga isyu ukol sa kalayaan sa pamamahayag sa bansa. Kasunod nito, noong 11 ng Nobyembre 2024,
Nanawagan si Can sa pamahalaan na bigyan si Frenchie ng agarang at makatarungang paglilitis. Ayon kay Can, ang halos 4 na taong pagkakakulong ni Rubio bago siya nagkaroon ng pagkakataon ay pagtanggol ang kanyang sarili ay nagpapakita ng matinding kakulangan sa due process at isang malinaw na paglabag sa kanyang mga karapatan bilang mamamahayag. Ang pagdinig para sa kaso ng mamamahayag na si Frenchie ay muling ipinagpaliban at itinakda sa ika-24 ng Pebrero taong kasalukuyan sa kahilingan ng taga-usig. Patuloy na umaasa ang mga kapwa niyang mamamahayag at press freedom advocates na makakamit niya ang hustisya at magpapatuloy ang kanyang laban para sa katotohanan at karapatan. Ito si Carlo Malabon, nagbabalita para sa The Pillar Post. At yan ang mga tampok na balitang dapat ninyong malaman. Muli, ako si John Rufert Doroga, kasama ninyo sa paghahatid ng mga balitang mahalaga para sa bawat UEPN. At ako naman si Kairos Babon, ang inyong katuwang sa pagbabantay at paghahatid ng mga kwentong kritikal sa loob at labas ng universidad. Abangan ang The Pillar Post tuwing huling araw ng buwan, alas 8 ng gabi. Huwag kalimutang i-follow ang The Pillar sa social media para sa mga kritikal na balitang dapat ninyong malaman. I-message lang kami para sa inyong mga komento, mungkahi at kuwento. Maraming salamat sa inyong pagtutok. Ito Ito ang ang The The Pillar Pillar Post.